Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa finding the next term in the sequence. Pero bago ko simulan ang video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. Sige na mga anak, pindutin na. Okay na? At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin nyo, pindutin nyo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, eto na yung letter B dun sa naputol nating learning task number 2 ng ating week number 1. Okay? So, let's have this one. Paano ba natin ma-identify yung next number doon sa pattern natin or doon sa sequence natin? Para ma-identify yon, dapat malaman nyo muna kung ano yung naging pattern, ha? So, let's see. Ano ba yung naging pattern natin dito sa number 1? So, we have 5, 8, 11, 14. Ano kaya ang susunod dyan? Ano ba yung nangyari dito sa mga to? Or ano nangyari kay 5 para maging 8 siya? At yung 8 para maging 11? At yung 11 para maging 14? So, let's see ha. Kung meron tayong makikitang pare-parehong nangyari sa kanila. Kung titingnan natin, yung 5 para maging 8, nag-add siya ng 3. I-check nga natin kung ganun din yung mangyayari dito sa susunod. So, 8. Okay. Ilan yung i-add mo para maging 11? 8, 9, 10, 11. So, nag-add ka rin ng 3. So, yung 11 para maging 14, obvious na obvious din naman, nag-add ka ng 3. So, para makuha mo yung 3 remaining terms, mag-add ka ng 3. So, 13 plus 3, ibig sabihin, ito ay 17. 17 plus 3, ito ay magiging 20. And then, 20 plus 3, you have 23. So, kailangan nyo lang ma-check ano ba yung nangyari dun sa pattern, ha? Pero, hindi laging plus, hindi palaging minus, hindi rin palaging times, at hindi rin palaging divide. So, ang key dito, kailangan yung pag-analyze nyo nung kung ano yung nangyari dun sa numbers. Okay? So, si 2, paano kaya naging negative 2? Si negative 2, paano kaya naging negative 6? Si negative 6, paano kaya naging negative 10? O, let's check ha. Okay. Ano kayang i-add natin kay 2 para maging negative 2 siya? Sige nga, you try to check. Okay, so, itry natin gumamit ng x ha. 2 plus, ano kaya yung i-add natin dyan para maging negative 2 yung answer natin. So, let's try. So, x is equal to negative 2. Etong 2 magiging negative 2. So, magiging x is equal to negative 2 minus 2. So, KCC, keep, change, and then change. So, you have negative 2 plus negative 2. That is negative 4. So, ibig sabihin, pag nag-add tayo ng negative 4 kay kay 2, magiging negative 2 siya. Let's try kung i-add natin siya dito. Kay negative 2, magiging negative 6 ba siya? Sorry. So, we have negative 2 plus negative 4, that is negative 6. So, tama. Pag nag-add ka ng negative 4. Now, how about negative 6? Negative 6 plus negative 4, is that negative 10? So, check. Negative 10 siya, di ba? Okay? So, ngayon, ang gawin natin, mag-add tayo ng negative 4 kay negative 10. So, negative 10 plus negative 4, that is negative 14. Okay? Sorry, 14. Negative 14 yan, ha? So, negative 14 plus negative 4, you will have negative 18. Okay? Plus negative 4, okay, so you will have here negative 18 to, negative 22. Okay, so gumamit tayo ng
finding the value of x para makuha natin yung pattern, ha? Okay, i-check naman natin to. Si 1 naging 3, si 3 naging 9, si 9 naging 27. So, obviously, hindi addition ang gagawin natin dyan. So, what we'll have to do is, kung i-check nyo, halatang halata naman, di ba? Nag-times tayo ng 3. So, 1 times 3 is 3. 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. 27 times 3 is how many? 81. Okay? So, 81 times 3 ilan? 243. And then, 243 times 3, you have 729. Okay? Let's have number 4. 60, 54, 48, 42. Kung mapapansin nyo, decreasing yung naging pattern, di ba? So, ano kayang pwedeng nangyari dito? Ano kaya yung i-add ko kay 60 para maging 54? Kasi, feeling ko ano naman yung pattern nila. Mabilis lang makuha. So, 60 plus x, kasi hindi natin alam, equals to 54. Let's try, ha? So, x is equal to 54 minus 60. Lipat natin siya dito, ha? Kaya magiging negative. So, x is equal to 54 minus 60. That's negative 6. Okay? So, let's see. Sorry. 60 plus negative 6 is 54. Okay? 54 plus negative 6 is 48. Tama. Or simply minus lang yun. 48 minus 6 is 42. So, 42 minus 6 is ilan? 36. 36 minus 6 or plus negative 6 is 30. And then, 30 minus 6 is 24. Okay, so that's it. That's our pattern. Okay, now let's check this one. 1, 4, 9, 16, 25. So, let's try. Ano kayang gagawin natin dito? Anong in-add ko kay 4, ay kay 1 para maging 4? 3. Anong in-add ko kay 4 para maging 9? Oh no, that's 5. Ano ang in-add ko kay 9 para maging 16? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 7. Ano ngayon yung in-add ko kay 16 para maging 25? So, we have 9. Nakita nyo yung pattern, hindi pare-pareho. Pero, yung pattern na pare-pareho yung dinadagdag dun sa number na dinadagdag, nalito na. Ito yung idinadagdag natin, di ba? Dun sa number. Pero, may idinadagdag pa tayo dun habang nagdadagdag tayo. Okay? Wag malito, ha? Ibig sabihin, hindi siya katulad nito na pare-pareho yung idinadagdag. Pero may pattern tayo dun sa idinadagdag, dun sa dinagdag. Basta yun. Okay? So, 9 plus, so kung yung 3 nagdagdag din tayo ng 2, kaya naging 5. Yung 5 nagdagdag din tayo ng 2, kaya naging 7. Yung 7 nagdagdag tayo ng 9, kaya naging yung 7 nagdagdag din tayo ng 2, kaya naging 9. So, kay 9, magdadagdag tayo ng 2, kaya magiging 11. 25 plus 11, that is 36. Okay? So, yung 11, dagdagan natin ng 2, that's 13. So, 36 plus 13, that is 49. Okay? And then, yung 13, dagdagan natin ng 2, magiging 15. So, 49 plus 15, ilan to? 9, 10, may 4. So, 54. Okay? So, sana hindi nalito dito, ha? Mag-comment nga mamaya. I-comment, ha? Kung nalito sa dagdag ng dagdag. Okay, now let's see here. Sa number 3, 3, 6, 12, 24. Kung mapapansin nyo, yung 3 dumoble, kaya naging 6, dumoble, kaya naging 12, dumoble, kaya naging 24. So, 3 times 2, 6 yan. 6 times 2, 12. 12 times 2, 24. So, 24 times 2, 48. 48 times 2, ilan yan? 16, carry 1, 96. 96 times 2, ilan yun? 96 times 2 is 12, carry 1, 2 times 9, 18 plus 1, 19. So, 192. Okay, number 7, 1397. Okay, so parang yung 1 times kay 3, si 3 times kay 3, kaya naging 9, si 9 times kay 3, kaya naging 27. Ay, parang pareho. Ay, sorry, nagkapareho sila,
So, we have 81, 243, and 729. Galingan nyo sa pagkuha ng pattern ha. Saka mga anak ha, ang given nyo ay iba sa given ko. Ang YouTube channel na to ay nagbibigay ng paraan kung paano makukuha yung sagot, hindi para ibigay ang sagot. Galingan nyong intindihin tong tinuturo ko para masagutan nyo yung nasa learning module nyo. Okay, tingnan natin to. 3.3 para maging 4.4, mag-a-add ka ng 1.1. 4.4 para maging 1.5, mag-a-add ka ng 1.1. So, ibig sabihin, nag-a-add tayo ng 1.1. So, 5.1 plus, 5.5 plus 1.1 is 6.6. Ito ay 7.7 and this is 8.8. Okay, dito, ano nangyari dito? Negative 8, naging negative 10, naging negative 12, naging negative 14. So, nag-a-add ka ng negative 2. Diba? Negative 2. Ito, negative 2 ulit. Ito, negative 2 ulit. So, plus negative 2, negative 16. Plus negative 2, negative 18. Plus negative 2, negative 20. Okay, sa number 10, hindi ko ito mag-gets. Puro kama. O, di puro kama lang yan. Baka may nakaligtaan lang yan dyan. Kaya naging ganyan yan. Ayan, dahil mga anak ko, medyo mahaba na naman na itong video na ito, 12 minutes na. Putulin ko na lang ulit muna dito, ha? Pero wag mag-alala, kasunod din agad nito yung letter C, ha? Pero kung nagustuhan mo ang video na ito at may natunan ka, i-comment yan sa ating comment section, ha? Kagaya ng lagi kong sinasabi, mga anak ko, ang mga comments ninyo ay napakahalaga para ma-up itong video na ito at makita na rin naman siya ng iba. Kaya please, wag aalis ng hindi nagko-comment, ha? At syempre, kung may mga tanong kayo at gusto nyo akong makausap, i-follow nyo lang ang Love Math TV sa ating Facebook page. Baka naman mag-follow na kayo at doon nyo i-send yung mga questions ninyo, ha? At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!